Patuloy na nakakaranas ng malakas ang ulan sa Bicol Region at ilang bahagi sa Eastern Visayas at Mindanao, patuloy pa rin ngayong araw. Nasaan tatagal hanggang this coming weekend. Kaya pinag-iingat. Pero nalalabi ng bansa, kabilang pa rin ang Northern Luzon at kasama ang bahagi ng Mimaropa, West portions ng Visayas at the rest ng Mindanao, makakaranas ng mga ilang katamtaman na lagay ng panahon pero mas maulap at mga di inaasahang light rain showers. At sa latest output ng ating ENSO projections probability for possible na tuloy-tuloy na La Nina phenomenon, tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 10, 2025. Ang oras nating prospect may umaga ay alas 10:42 na ng umaga. Patuloy na magiging mas maulap pa rin at mas malamig naman, dulot pa rin ng ating amihan sa ibang bahagi ng iba't ibang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon at kabilang na ang Metro Manila. Magiging malamig pa rin ang tuloy-tuloy ilang bahagi ng Calabarzon area pero mas gloomy tayo mula dito sa NCR, pababa na yan ang Cavite and the rest ng Calabarzon area nga. Despite na mas patuloy na haze at overcast ang iiral sa atin, lalo na sa NCR at ilang karatig sa katimugang bahagi ng Metro Manila, sa bahagi naman ng Northern Luzon, patuloy pa rin na magiging mas maulap, gloomy rin at malamig ng simoy ng hangin. So hindi pa rin mawawala ang medyo mahamog at may mga light drizzle rains na mga papatak-patak sa area na yan. So ingat na lamang, then expected po pagka tuloy-tuloy ang paglamig, yung frostbites ay makakasira sa ating mga pananim. So yung mga gulay na tinatanim ko maaari pitasin na sana, pero kung hindi pa talaga kailangan pitasin, expected po magkakaroon na naman tayo ng frostbites lalo na sa matataas na altitude dyan sa may bandang Benguet o dyan sa may bandang La Trinidad or Baguio at sa ibang bahagi pa ng matataas na kalupaan kung saan marami tayong pananim na mga rare na gulay gaya na lamang ng cauliflower yan at broccoli. Mula naman sa ating Doppler radar imagery courtesy of Pag-asa sa ating monitoring system, makikita po ang heavy rain showers pa rin ang umiiral sa iba't ibang panig ng Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas, especially sa bahagi ng Samar Region. Ayun mataas po yung water vapor pa rin at mula pa nung isang araw, halos 3 araw na sunod-sunod na walang tigil ng pag-ulan sa area na yan, kaya may mga ilang na-suspend na po na mga flights patungo ng Bicol Region. Hindi ko sure kung kasama ang bahagi nga po ng bandang Tacloban, hindi natin sure. Ang nalaman ko lamang po na may suspension daw ng mga flights patungong Bicol Region mula kahapon. At kitang-kita naman, masama pa rin talaga ang panahon sa tuloy-tuloy nga po na ulan, dulot pa rin ng shale line kasabay ng malawakang surface trap po sa area na yan. So napaka-saturated na po nung paligid sa area na yan. Ingat po rin sa mga kababayan natin, then expected ang mga tuloy-tuloy na pagpaha. Sa ating thunderstorm watch, mula sa pinaka-advisory data, mula sa data feed ni Pag-asa pa rin, ay nakataas pa rin ang thunderstorm watch sa kasama ang Metro Manila at the rest ng Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite yan. Within 12 hours po yan, pero hindi kagaya sa bahagi nga po ng Bicol Region at Eastern Visayas na mas makakaranas sila ng matitinding mga pag-ulan pa rin po. So take note pa rin sa mga ilang isolated rain showers sa bahagi ng Metro Manila, pababa na yan ang bandang Laguna at Cavite. Sa bandang Visayas Region naman, matik na po, patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan at thunderstorms lalo na sa buong bahagi ng Visayas area pa rin. Pero mas concentration dito sa may bahagi pa rin ng Leyte at Samar Region within 12 hours pa rin yan. Sa may bandang Kalura naman kasama ang Palawan o Mimaropa, despite na medyo katamtaman, may mga ilang areas dyan sa Palawan patuloy pa rin kayong uulanin. The extension track pa rin ng shale line. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Metro Manila. At patuloy pa rin ang mga patuloy na medyo gloomy pa rin at hindi pa masyado kakakonsentrate ang sinag ng araw dahil nga po sa mataas na saturation ng humidity na malamig dahil pa rin sa tuloy-tuloy natin na amihan.
Sa lowest temperature, nitala na Kawidan Station kaninang 3:27 AM. Napagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na temperatura sa amin na naitala kahapon, umabot lamang ng 29.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng 3:06 PM kahapon. Since kahapon po yan. Yan ay yung pinaka-highest temperature namin dito sa Caloocan. Meaning, tuloy-tuloy pa rin ang ating hanging amihan sa Metro Manila. So wala tayong comment sa ating heat index. Napakababa at very comfortable. Halos cold breeze na nga po ang rating ng heat index. Nasa 34.8 degrees Celsius lamang ang init pandama. Meaning, napakamaginaw po lalo na sa gabi at sa madaling araw. Kung tatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose. Diyan sa may Mindoro na umabot ng 34.8 degrees Celsius ang highest air temperature sa kanila. Sa Baguio City ay nasa 15 degrees Celsius. Ang ginaw, grabe, ang ganyaw, tuloy-tuloy na ginaw sa Baguio City. So mukhang magandang mamasyal ngayon dyan. Kaya lang overcrowded na raw ata ang Baguio City. So siguro sa bandang Atok Benguet siguro medyo kokonti lang siguro ang mga tao pa doon. Pero sa gustong mamasyal pa rin ngayon sa Baguio, napakaginaw po ngayon dyan. So mag-jacket ng makakapal. Pagdating naman sa Inlolan, grabe ang naranasan ng mga taga-Katarman, Northern Samar. Umabot sa 300 mm. Grabe ang unang buwan pa lamang ng January. Nakaranas na sila ng grabing tindi ng violent rain showers dyan. At nagkaroon na nga ng tuloy-tuloy na pagbaha dyan sa area na yan. Hindi natin alam kung nagkakaroon ng distribution ng tulong ang ating local government units. Diyan ngayon mapapakinabangan yung mga AIX at mga AKAP at mga ayuda. Mas kailangan ngayon yan dyan sa iba ng Eastern Visayas at Bicol Region. Dahil ilang araw na silang tuloy-tuloy na inulan at mga pagbabaha. So nasa 300 mm, grabe po ang lakas ng ulan sa kanila. Wala pa rin naitalang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating outside humidity na 72%. Nagbumaba ito ng 3% since last hour. Napakataas ng atmospheric pressure namin sa Caloocan ngayon, 1015 hectopascals, and steady ito since last hour. Sa ganyang kataas na atmospheric pressure, malabo talagang may makakalapit na anumang tropical cyclone dito sa Luzon at Southern Luzon dahil sa sobrang lakas ng high pressure area, and steady ito since last hour. Kagabi nga, kanina nga mga 9:51 AM, mabot pa ng 1016 hectopascals. So, grabe, mataas ang atmospheric pressure. So, matindi po ang ginaw. High tide and low tide status ay minimum low pa rin tayo at manatiling mataas ang alon at napaka gale ang ating hangin lalo na sa silangang parte ng bansa. So, sa area pa rin sa extreme Northern Luzon na dinadaluyan ng malakas na amihan at easterlies ay inaasahan pa rin napaka-roughy pa rin ang karagatan at mataas ang mga alon na maabot ng 1.25 hanggang 4 meters po. So delikado po sa mga maliliit nating mangingisda na papalaot sa mga area na yan, lalo na sa buong silangang parte ng bansa. So far sa ating almanak ay sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at inasang lalubog ito mamayang 5:43 PM. Nasa 82% na po illuminated ang ating waxing gibbous na liwanag ng buwan. Ay sisikat naman ito mamayang hapon 2:08 PM at inasang lulubog ito kinabukasan na ng madaling araw at 3:33 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Biyernes, so weekend na po. Unang magiging weekend ngayong January 2025. Actually, ikalawang weekend ng January 2025 ay magiging maulap pa rin, tuloy-tuloy ang ating panahon, gaya pa rin ng mga nakaraang 4 na araw at chance na pag-ulan 100% chance. Bukas ng Sabado, ganun ba rin pero nasa 68% to 70% ang chance na uulanin sa Metro Manila, kung hindi man karatig Metro Manila mga folks. Sa lowest temperature expected maglalaro 26 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang grabeng pag-ulan. Unahin natin sa bahagi ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas, which is highly concentrated po ang mga pag-ulan dyan. Lalo na't mataas ang heavy rain potential mula pa ng nakaraang 4 na araw. Grabe ang pag-ulan ngayon sa buong bahagi ng Camarines Sur, Legazpi hanggang Sorsogon sa Bicol Region.
Catanduanes at patawid niyan ng Northern Samar region. Ang buong bahagi ng Northern Samar ay nakakaranas ng matitinding mga malalasang pag-ulan. Heavy rain showers po ito na magdudulot mga pagbaha. Ingat po sa mga posibleng pag-uupa rin ng lupa ha. Hanggang sa umaabot sa may bandang Masbate ang matitinding pag-ulan at bandang Burias Island, kung dito kamali, na inaabutan ng malalasang pag-ulan. Yan, kasama na ang eastern part ng Borongan Eastern Samar, pababa na yan dyan sa may bandang Gian Eastern Samar, na nakakaranas pa rin ng mas gloomy na paligid at asahan pa rin ng mga moderate and some heavy rain showers na umaabot. Damay din ang bahagi po ng Leyte, pero at least dito sa may parte ng Leyte, medyo hindi pa masyadong malakasan ng pag-ulan. Kung titingnan natin ng mas detalye ang water vapor, napaka highly concentrate po ng ating water vapor, at yung shear line kung makikita ninyo ay napakalawak po ng concentration ng ating shear line. Ayan, tapos bouncing pa dahil po nag-embedded na naman ang surface trap dito. So yung redeveloping ng ITCC ay patuloy pa rin despite na scattered po o medyo buhag-hag pa ang developing ng intertropical convergence zone dito sa may bandang Mindanao area. Dahil nadidulot po kasi siya since patuloy po ang concentration po ng ating shear line. Ayan, yung nilagyan ko ng letter S, yun yung pinaka boundary ng shear line. Napakalawak po, kaya ang bahagi nga po ng Bicol region at Eastern Visayas nakakaranas ng mga malalasang pag-ulan, at the rest ng Central Visayas hanggang Palawan ay patuloy pa rin silang nakakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Pero kung titingnan natin in details ang mga area na uulanin gamit ang ating Himawari 8 satellite at pati na rin sa NOAA kung gagamitin natin, ay bukod sa binanggit na natin ang mga malakasang pag-ulan sa halos buong Camarines Sur at buong Legazpi at Sorsogon, ay asahan din ang malawakang pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Masbate area. Yan, sa bahagi kasama na ang Northern Samar hanggang Borongan na po yan na binanggit natin kanina. Sa may parte naman ng Leyte, ang bahagi ng Buyong, pababa ng Siago at Liloan ay nakakaranas pa rin kayo ng mga mauulap at mga ilang light to moderate showers ang iiral. Medyo hindi highly concentrated po yung water vapor sa may bandang Tacloban. So sa ngayon, ang mga taga Tacloban at Ormoc, medyo maulap lamang ang medyo umiiral sa inyo, pero mas makulimlim, so expected pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Ang highly concentrated na inuulan ang bahagi nga po ng Northern Samar area hanggang dito nga po sa mula Sorsogon hanggang dito sa may Iriga, sakop ng Camarines Sur area. So grabe rin ang inulan ng mga taga Catanduanes, so ingat na lamang po mga folks. Wala naman sa bahagi ng Northern Luzon, patuloy pa rin tayo na magiging mahamog. Yan, mahamog at maulap na hipapurin. Patuloy pa rin ang ating amihan dyan. So wala tayong magiging masyadong komento sa buong bahagi ng Northern Luzon dahil patuloy lamang naiiral ang maulap at malamig na panahon. Mula yan sa buong bahagi ng Cagayan area, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Mountain Province, Ifugao, the rest ng Benguet, bababa ng Pangasinan at Central Luzon, hanggang dyan na yan sa may bandang Pampanga at Bulacan area. Mga ulap lamang ang nakikita natin dito. Yung chance na pag-ulan, malamang light to drizzle rains lamang ang madalas na iiral dahil nga po sa kapag masyado na mabigat yung saturation ng water moisture dahil na rin sa amihan, at kapag medyo umiinit ang parte dito sa may silangan dahil nga po sa easterlies. Kasama ang bahagi ng Metro Manila at Calabarzon area, so wala tayong masyadong komento dyan. Gloomy pa rin tayo at haze. So magiging makulimlim madalas ang ating paligid. Papasok na yan ng bandang Quezon Province, yan, kasama na ang Aurora region ha. At dito sa bandang Camarines Norte, medyo magiging mas overcast and gloomy tayo dyan. So hindi mawawala ang mga light to some moderate rain showers nitong buong maghapon dahil yung boundary po ng shear line nagpapang-abot dyan sa may bandang Camarines Norte. Kaya lang medyo moderate pa ang paligid ng bandang Camarines Norte. So be ready na lamang sa inyong mga pananggalang sa ulan anumang oras. Kasama na ang bahagi ng Kayawan at Tagkawayan Buena Vista hanggang dyan na yan sa may bahagi nga po ng Gumaga at Timonan and the rest ng Infanta, Quezon. Wala man sa may bahagi ng Mimaropa ay medyo maaraw ang bahagi ng Mindoro area at katamtaman muna ang lagay ng panahon dyan sa buong bahagi ng Mindoro. The rest ng South Luzon, wala Marinduque, Romblon,
pero expected na yung boundary kasi ng Sheila ay nagpapang-abot sa may bandang Marinduque at Romblon. Expected pa rin ang mga light to some moderate rain showers ang iiral at maaring magkaroon ng mga heavy rain showers depende sa daloy nitong surface trap nito sa may bandang Bicol region sa Silangan. Pero sa bahagi ng Mindoro, magiging katamtaman tayo dyan, mas maaraw ang parte ninyo dyan, kaya asahan na tumataas ang inyong temperatura. Mula sa may bandang Palawan naman, sakop ang bahagi ng Coron, Palawan, pababa na yan ng bandang El Nido hanggang San Vicente Rojas at Puerto Princesa. Medyo katamtaman muna ang lagay ng panahon sa inyo, pero unti-unti makakaranas kayo ng mga pag-ulan sa Puerto Princesa. Be ready sa inyong mga payong anumang oras, kabilang na ang Nara, pababa na yan ng Brooks Point at Balabac na nakakaranas ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na sa boundary ng Bagsok Island at Balabac. So ingat po dahil nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers po dyan. Wala naman sa bahagi ng Central Visayas hanggang West portions ng Visayas, mula Panay Island at Negros Region. Bagamat katamtaman din ang inyong panahon dyan, minsan makakaranas kayo ng mga maulap at mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog, especially ngayon dito sa may bandang West at Eastern portions ng Negros Region. Mula sa Negros Occidental, nakakaranas ng mga ilang mahihinang pag-ulan ang La Carlota, La Castellana, paligid ng Canlaon, yan, hanggang Himaymaylan. Sa may bandang East portions naman ng Negros Oriental, ang Guihilungan, La Libertad, Himalaud, hanggang Tayasan po. Magdala na naman ang pananggalang sa ulan dahil hindi naman tumatagal yan ng mahigit sa 2 oras. At ang bahagi ng Negros Oriental papaba ng katimugan ng Dumaguete hanggang dyan sa may bandang Siaton at Siquijor, katamtaman ang lagay, pero partly tumusikaw din naman ng iral at mga di inaasahang mga localized thunderstorms nitong maghapon. Ang Cebu City, bagamat katamtaman din, pero madalas partly to sa muslikaw din ang iral at mga hindi inaasahang isolated rain showers na may ilang pagkulog at pagkilat, pero magiging mas maaraw sa inyo dyan sa may bandang Cebu area at Bohol. Depende sa daloy ng surface trap dito sa may bandang Leyte ay magiging moderate ang panahon sa buong Central Visayas at West portions ng Visayas. Pagdating naman sa may bahagi ng Mindanao, ang buong Surigao region nakakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ang area ng Surigao del Norte hanggang Surigao del Sur na po yan, and the rest ng Caraga area. Magiging maulap din ang bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur at makakaranas kayo ng ilang light to moderate and some heavy rain showers anumang oras ngayon, so be ready sa mga payong. At mula sa bahagi ng Surigao del Sur, pababa na yan ng Bislig hanggang dito na yan sa may bandang Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro area hanggang dito sa may bandang Davao Oriental na po. Nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga moderate and heavy rain showers, so ang CB of Davao ay hindi ligtas sa mga karanas ng mga moderate and heavy rain showers anumang oras ngayon din. Sa buong bahagi naman ng Northern Mindanao, mula Misamis Oriental hanggang dito sa may bandang Osamis City o Misamis Occidental, papasok ng bandang Zamboanga Peninsula, katamtaman ang lagay ng inyong panahon dyan. Medyo magiging maaraw muna at mga ilang partly cloudy, pero yung mga isolated light rain showers to some moderate ay iiral yan maghapon, so medyo mataas ang forecast na kayo ay uulanin. Wala naman sa bahagi ng central ng Mindanao, mula Malaybalay, Bukidnon, maaraw muna sa inyo dyan, medyo katamtaman, pero maya-maya magiging makulimlim at mga di inasahang mga isolated light to some moderate rain showers. Depende kung tataas to heavy rain showers, medyo prepare na lang po tayo, kasama na ang buong Davao del Norte nga po, pababa ng Davao del Sur at Davao Occidental. And the rest ng Sorsogon area, kasama na ang North Cotabato, katamtaman muna tayo dyan, medyo maaraw po, so medyo humid po ang magiging temperatura ninyo dyan. So wag masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw. Bagamat partly to some moderate at medyo magiging maulap naman ang ating maghapon, ay magpayong na lamang po dahil sa tuloy-tuloy pa rin na magiging sikat ng araw mula dyan sa bahagi ng General Santos, South Cotabato, Sultan Kudarat, pataas na yan ng bandang Lanao del Sur po. Kasama na ang buong north ng Cotabato o North Cotabato rather, at hanggang dyan sa may bandang Marawi na nga po, sakop hanggang dyan sa may bandang Lanao del Norte. Magiging maaraw muna kayo dyan, magiging katamtaman ng panahon at mainit, so wag mo masyadong magbibilad. Maya-maya lamang medyo magiging makulimlim, bunsod na rin ang may lumalapit na surface trap sa Silangan. Sa Zamboanga Peninsula naman, mula Misamis Occidental and the rest ng buong Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Sibugay,
magiging katamtaman muna ang inyong panahon, partly to some moderate, and mamayang hapon magiging maulap kayo dyan at expected ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially sa Zamboanga del Norte hanggang dito sa City of Zamboanga, patawid niya ng isla ng Basilan at Hulusulon na mas makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat. At dahil na rin sa medyo scattered pa at hindi pa masyado concentrated ang intertropical convergence line, pero yung trough niya medyo nagre-redevelopin pa rin, tuloy-tuloy po yan sa area na yan ng Mindanao. So anytime maglalaro po ang medyo maaraw at maya-maya nagiging maulan ang paligid. Sa ngayon lamang ang bahagi ng silangan ng Mindanao hanggang silangan ng Visayas at Bicol region na nakakaranas ngayon ng mga moderate and heavy rain showers. Since wala pa naman tayong namamataan pa rin na masama ng panahon gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, so maaasahan natin hanggang next week na po to, patuloy tayo makakaranas ng shear line at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan dito sa silangang parte pa rin ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas. Sa Mindanao naman, ang tuloy-tuloy na surface trough pa rin dyan at yung mga ilang embedded ng redeveloping intertropical convergence just in case. Tuloy-tuloy na yan hanggang this coming weekdays na po, next week. Mga hanggang January 16 to January 17, 2025 na po yan. So yun lamang po ang magiging komento natin mula sa GFS, ECMWF, and the rest ng mga international weather agencies na ating ginagamit. Ay wala naman tayo nakikita kundi mga kalat-kalat lamang na madalas na pag-ulan sa silangang parte pa rin ng bansa, bunsod nga po ng shear line pa rin sa bahagi ng Southern Luzon at sa may man ng Mindanao naman yung surface trough pa rin at mga trough na nabubuo, bunsod na rin ng mas mainit ng temperatura sa katimugang parte ng Mindanao. Wala naman tayo nakikitaan na anumang tropical cyclone o low pressure area sa ngayon na nakikitang mabubuo. Mostly ay dito pa rin yan sa pagitan ng Indonesian Peninsula at Australia. Ayan, kitang-kita naman sa ating 24-hour anomaly tropical cyclone forecast prediction na courtesy ng NOAA. Ayan, may aktibo ng mga low pressure area dito. Kabilang na sa bandang Malaysia. Yan, dito, ewan ko kung tropical depression na rin ba ito, pero nasa high anomaly of development na po itong low pressure area dito, yung Invest. At dito rin sa malayo-malayo na to, halos Southern Hemisphere, Mid-Pacific. So yan lamang ang nakikita natin ng mga possible developing tropical cyclones, pero sa bahagi pa rin ng bansa natin sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na natiling malabo na meron tayong mamamataan na aktibong tropical wave. Samantala, kamustahin naman natin yung ating ENSO monitoring for possible La Nina pa rin na natiling warning advisory tayo, which is nireport ko na to ng mga naunang mga nakaraang linggo. Pero nag-update na po yung ating ENSO projections probability, yan, kakalabas lamang. At base sa ating bagong data mula sa NOAA, kitang-kita po na mukhang tataas pa ngayong buwan yung probability of La Nina phenomenon. Sa ngayon, weak La Nina pa lamang tayo at negative 0.51 degrees Celsius. Ang developing nito pumasok na yung 60%. At baka next month, by February, ay mukhang magkakaroon tayo ng mga medyo moderate na La Nina. Aabot ng negative 0.68 degrees Celsius. Probability of 63.60% yung tsansa. So, mataas. So, mukhang medyo magmo-moderate pa yung ating La Nina hanggang between January to March 2025. So, probably mga next month, mga February to March, ay mukhang mag-emerge pa sa moderate yung ating La Nina phenomenon. Ayan, So, medyo lalakas siya ng konti. And then, between February to April, so ito, tag-init ito, ay makakaranas tayo ng patuloy pa rin, pero humihina naman yung La Nina kaagad. So papasok na naman sa default pagdating po ng March to May 2025. So mag-neutral din kaagad. Kung pagbabasin natin sa pinaka-official NOAA CPC, yan, pagpasok ng hanggang April ay hihina muli yung La Nina, and then papasok na naman uli sa pagiging neutrality nito. So parang short period lamang na magkakaroon tayo ng mahina hanggang moderate na La Nina. Maikling panahon lamang siya magkakaroon ng La Nina, and then pagpasok nga po ng March to May ay papasok na naman sa pagiging neutrality ng ENSO projection. So malino naman po dito mga folks, parang panandalian lamang tayo magkakaroon ng La Nina. So, despite na underwatch yung La Nina sa ngayon, hanggang March to April 2025,
ay expected pa rin na medyo tumataas pa rin ang average rainfall sa mga bahagi ng climate 4 ng bansa. Yung climate 4, mostly dyan sa may silangang parte ng ating bansa, ang mas makakaranas ng malalakasang pa ring pag-ulan yung above average rainfall. Hindi gaya dito sa amin sa bandang Kanluran kasama ang Metro Manila, kanlurang bahagi ng Luzon pababa, mas drier kami kumpara sa may silangang parte ng bansa. So yun po ang paliwanag dyan sa gustong malaman kung aling mga areas na uulanin habang umiiral yung ating mahinang La Nina to moderate La Nina until April na yan ngayong taong 2025. So malinaw yan sa latest projections natin. Ito yung mostly na makikita at nangyayari naman po base sa ating mga naunang analysis, di ba? So bago mag midterm ng taon, babalik na naman tayo sa pinaka neutral phenomenon between March hanggang May na po yan at tuloy-tuloy na po yan. Pero titingnan natin hanggang sa magta-third quarter ng taon kung mananatili tayong mag-extend yung pagiging neutral o inactive pagpasok nga po ng March 2025 hanggang May. So tingnan po natin. Sa ngayon ay epekto meron pa tayong mahinang La Nina hanggang magmo-moderate mula nitong January hanggang April na po yan o unang pasok ng April ngayong taon. So yun lang pa po ang pinakamalinaw. Ayan negative 0.68% yung highest peak nito. So February to March, and then between March to April 2025 medyo hihinang muli ito, babalik sa negative 0.52 degrees Celsius. So yun lang po ang pinakamalino natin sa update ng ating La Nina phenomenon. Sa Ulat Lindol, so far wala naman tinadetect na mga malalakasang pagginig. Usually ay normal naman dito sa aking seismometer sa Caloocan. So diretso agad tayo sa pinaka short period mula sa pinaka seismograph ni PBOX na short period seismographs. At mula kaninang madaling araw ay so far merong isang magnitude 4.0. Eksakto, magnitude 4.4 po ito, pero malalim-lalim naman ang epicentral depth ito na 157 km. Dito na naman yan sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Oriental, southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Naganap ito kaninang 3:11 AM ng madaling araw. So, hindi masyado mararamdaman yan ng mga taga Davao Occidental area o pagitan ng Davao Oriental at Davao Occidental kasi masyadong malalim yung epicentral depth. Pero at least meron tayong idea na may mga latest na pagyanig. After nyan, wala namang sumunod pero marami-rami na kaagad yung mga minor earthquakes. So, diretso agad tayo sa ating bilang kung nakakailang total earthquakes na tayo. Ngayong mag-iikalawang linggo na po ng January 2025. Kung pagbabasa natin yung cluster ng earthquakes, mas marami pa rin talaga dito sa may bandang Visayas, Eastern Visayas at Mindanao o Eastern Mindanao area. Yan mataas. Hindi gaya sa bahagi ng Luzon, medyo kakaunti lamang. Pero yung total earthquakes natin so far, nasa total of 328 earthquakes na po. 315 dito sa magnitude 2.0 pataas, 12 sa magnitude 4.0 at nanatiling isang ating magnitude 5.0 pataas. So malinaw na ipinapakita na mas marami pa rin ang mga pagyanig dito pa rin sa bahagi po ng Southeastern Visayas o Eastern Visayas at bahagi pa rin ng Mindanao sa may bandang Davao region. Hindi kagaya sa bahagi pa rin ng Luzon na mas konti pa rin ang mga total earthquakes. Kung ito total cluster natin, ayan So 109 lamang ang lindol sa total ng buong northern hanggang southern Luzon so far. At dito naman sa Visayas and Mindanao, kung titingnan ninyo, mas marami pa rin ang total cluster ng mga pagyanig. So yun lamang po pinaka-analysis natin para sa annual or daily earthquakes analysis natin and report ngayong araw. At narito naman natin 3-day to the weather forecast para sa araw ng weekend, araw ng Biyernes, January 10, 2025.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, January 10, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto niyo malaman na hindi natin naisama ngayong umaga, which kadalasan lamang na magiging overcasting gloomy pa rin tayo at maginaw na panahon. Tuloy-tuloy po yan hanggang inaasahan na natin yan hanggang next month pa ng February. At visit naman sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-dynamic events mula sa reading mismo na aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.